This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com/DZRJ 810 AM. Radyo Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. We welcome comments from our listeners, whether it be on issues or our programming. Our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. You can also email us The Voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. DZRJ 810 AM is committed to bringing you the latest updated news that's important to you throughout the day. The Philippine Star is the trusted source for accurate, in-depth news coverage. DZRJ 810 AM, the Voice of the Philippines, is proud to join forces with the Philippine Star, ensuring that you get the most accurate, trustworthy, and timely news that you can use all day long. The Voice of the Philippines and the Philippine Star, teaming up to bring the news to you. Of the station. Radio Bandido 810 AM. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire. Lapid Fire. Lapid Fire. Dito sa DZRJ AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisilo. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, ituubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali. Sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko.
artista man o kahit sino, pasasabukin ng baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po yan sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Ang ating pong pagtatanghal ay tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pag-uusapan ngayong gabi. Mari po kayong magbigay na reaksyon. Meron po tayong mga landline dito po sa ating himpilan na mari pong tawagan. At meron din po tayong mga text line kung saan maaring ipadala sa gawing kanan. Meron po tayong chat room. Maring itype ang inyong mga reaksyon. Babasahin po natin yan sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Nakakasama po natin sa ating technical side ang ating pong piloto, ang ating technical director, si Braille, hanggang alas 12 sa pagtatanghal ng Lapid Fire. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin. Ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Investigasyon na naman sa katiwalian. Ang Department of Justice po, mga kaibigan, ay inatasan daw ang National Bureau of Investigation upang magsagawa ng pagsisiyasat sa di umano ay massive corruption. Si Presidente Duterte nagsabi niya ng di umano. May di umano ba? Tiniyak eh. Kaya nga isinare. Mga kaibigan, ipinasara daw dahil merong di umano malawakan ng katiwalian. Sabi nga sa inyo, kung may bahay may daga sa bahay, sinunog yung bahay. Ang ginawa po, pinagsasara yung mga lotto outlets. Nang hindi naman sinasabi kung sino yung mga kurap. Ngayon, kung hindi pa pala kumpirmado kung sino yung mga kurap, ba't pinas? Siyempre, ang unang apektado po, ang unang nagsasabi po, nagtatanong,
Eh siyempre, yung mga umaasa ng abuloy, ng limos, nakaunti, malaki pa yung gagastusin sa paglakad ng para lakarin niya yung pong mga requirements para makahingi ng limos sa PCSO. Malaking gastos. Tapos ang makukuha mo, barya. Ganun ho mga kaibigan. Sa PCSO nung panahon ni Manuling Morato. Bakit ganun? Ang tagal na natin sinasabi, balik niyo si si Manuling Morato eh. Hindi binalik eh. Hindi ho, ba sa panahon ni Manuling Morato, pag ipinasok ka sa ospital, sasagutin ng PCSO hanggang sa katapus-tapusan. Eh, hindi ho kasi nabigyan na ako ng PCSO ng cheque. Ang problema po pinalalabas na kami sa ospital dahil ubos na raw po yung ibinigay ng PCSO. Pagka yung medyo kilala niya, di ba? Eh tinuturo ni Chairman Manuling Morato. Eh kung ubos na yan, ganito gawin mo. Hilahin mo yung kama. Ha? Palabas dun sa kwarto. Hilahin mo. Nilabas mo ng kwarto. Oh. Ibalik mo uli. Panibagong na yon, panibagong transaction na yon at sasagutin ng PCSO. Ganun. Eh nun totoong may natutulungan eh. Eh ngayon pag napanood mo yung mga nai-interview, makukuha 10,000. Sa gamot pa lang, isang araw na gamot, kulang pa. Ayon doon sa napanood ko kanina. Lintik po Saka ang problema po, sino ba nagtalaga ng mga tao dyan? Ay nako mga kaibigan. Eh, nagtalaga tayo dyan. May tama ng wedding. In-appoint dyan. Hindi natin alam kung anong drama ito pero pansinin ninyo. Supposed to be yung PCSO. Kaya ho yan itinaguyod ng gobyerno. Ayon na rin mismo sa charter ng PCSO. Eh, charity, di ba? Noong araw, sweepstakes lang yan. Sila Manuel Uy, di ba? Narinig ko nung bata ko. Manuel Uy. Yung mga outlet ng sweepstakes. Mga kaibigan, charity. Yun ang pinaka-purpose, kaya pinapahintulutan ng gobyerno yung pong PCSO. Lumilitaw ngayon Primary purpose, nakaw. In charity, wala. Diba, kawang gawa. Pero paiyakan. Ngayon, sinara yan.
Hindi naman ho problema na magdesisyon, isara. Dahil may corruption. Teka muna. Asan yung mga magnanakaw? Merong nakawan eh. Asan yung magnanakaw? Yun ang problema natin lagi. Merong krimen pero walang kriminal. Yan ang laging problema, ano ho? Ginagawang Bombay para maging running story. Walang maibalita eh. So, ano gagawin dyan? Nagtatanong nga po yung mga Lotto outlet. Pero nag-message sa akin eh. Sila daw eh merong outlet ng Lotto. Ang tanong niya simple. Sabi ho nila, kaya ipinasara, meron daw mga magnanakaw at nagnanakaw dyan. Ano ho naman ang kinalaman ng Lotto outlet sa pagnanakaw nila? Ba't kami sinara? Iyon ang tanong. Sino ba hulog eh? Mali. Pero meron akong gustong ipapansin sa inyo. Kasi po, matindi yung pagkakabito doon sa sa security of tenure. Bali ba ilang beses pinangako yan. Yan ang mga pangunahing pangako. Pagkatapos nung batas na, binito. Ang sabi, dahil daw sa makasasama sa mga mga businessmen. Yung pong, ano tawag doon? Tsaka natin sinabi yan. Bakit nung ginagawa, hindi natin sinubaybayan? Meron naman tayo mga liaison, di ba? Legislative liaison. Meron presidential assistant, legislative liaison, ang Malacanang. Para tumugay-gay doon sa mga bill. Lalo na priority bills ng administration. Walang gumagana eh. Hindi nagpapangsyon ang mga opisina eh. Mga kaibigan, ano ba ang PCS? Yan po'y para sa kawang gawa. Ibig sabihin, para dun sa mga walang-wala. Kaya po yan itinayo. Hindi ho ngayon lang na-imbento yan. Marahil ako, hindi pa tao, may PCSO na. Isipin ninyo. Ano ibig sabihin? Para sa mahirap. Yung endo na binito, di syempre, ibig sabihin, pag sinara mo yung PCSO, unang masasaktan at aaray, mahirap. Doon sa endo, ang apektado, mahirap pa rin. Ano ba yan?
Ito namang mga kwan, siyempre yung sektor ng labor, nagbabanta naman. Sila daw ay magrarally. Yung pagrarally, karapatan yun. Kaya lang, meron akong ibababala sa inyo. Makinig kayo, ha? Kasi mukhang hindi tayo nagkakaintindihan eh. Kailan Tagalogin natin. Mantakin ninyo. May mga magnanakaw pala, nasaan? Alin, ako? Kung totoo yan, arestuin ko kayong lahat. Yan ang inaaresto. Mali ang rule of law eh. Ang application ng rule of law malaki diferensya. Para kumbaga sa bahay, may daga, sinunog yung bahay para mawala yung daga. Una bes, sino nagtalaga ng mga tao dyan? Aber? Alam nyo, sari-sari mga natatanggap kong impormasyon. Ayoko lang gamitin kasi hindi naman kumpirmado. Pero kapani-paniwala. Kayo, ano sa palagay ninyo? Hindi naman tayo pare-parehong genius eh. Nagbabase lang tayo sa pangyayari at binabasa lang natin itong mga pangyayaring ito. Natatandaan ninyo, sinibak pa dyan si General Alexander Balutan. Hindi ibig sabihin si General Balutan ay biktima ng mga maling paratang. Di ho ba? Kasi, isipin mo, wala na siya, tsaka isinara. May mga naiwan doon. Yung mga naiwan, in-appoint. Sino nag-appoint? Yun ang tanong eh. Ano ba pangalan niyan? Yung mga sinasabing kurap na yan. Meron ba Sandra Cam dyan? May Atong Ang ba dyan? Antakin mo, kinuha pa si Atong Ang, ayusin daw yung sweepstake. Mantangin ninyo yung mga yata, yung mga pagka hindi pumayag o yung kaya nagbebenta pa rin. Yung mga loto, hindi ko alam kung gano'n ang directive. Ay, waiting hindi yan. Hindi masama yan. Maraming kumakain din sa waiting. The end justify the means. Alam nyo, sa totoo lang, pawala na ng pawala ang pag-asa talaga. Ako'y tinatamad na eh. Mawawala na tayo ng pag-asa. Magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala. You're DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Join Philippine Ballet Theater in a weekend of culture and history as they open their 33rd season with Mirinisa,
a tale of love and adventure set in the southern seas of Mindanao. Mirinisa is based on an award-winning story by national artist Jose Garcia Villa and choreographed by Julie Borromeo and Felicitas Radaica. Just in time for its 50th year since its debut, Mirinisa gets a fresher perspective after being restaged by PBT's artistic director, Ronilo Hainario, and with live accompaniment by the musicians from the Philippine Barangay Folk Dance Troupe. Catch Mirinisa at the Tanghalang Nicanor Abelardo of the Cultural Center of the Philippines on July 27 at 3 p.m. and 8 p.m. and on July 28 at 3 p.m. Ang pagi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 l, bravo! Susubod lang ang suka, bravo! Laging good na good, bravo! Basta may bravo! Ready ako! Ready ako! Ready na rin ako. Bravo! Food supplement for men. Ang bagsik mo! With proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Radio Bandido, 8:10 a.m. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Magpapatuloy po tayo. Ang daming iimbestigahan pero wala na pong mangyayari dyan. Halimbawa, yung PhilHealth na lang, oh. Tamo, iba na naman yung may mga panibagong expose ng nakapaloob doon sa privilege speech kanina ni Senator Lacson. Pero hindi ho natin nasubaybayan yon. Mga briefly, sumisingit sa television eh. Ngayon, bukas, siyempre bukas pa ang detalye ng privilege speech ni Senator na DOH Sikwata, Secretary. Ano ba first name yan? Si Duque, mga kaibigan. Puro conflict of interest ito. Di ba yung una, may inakredit. Kanila pala yun. Yung, hindi ko malang kung hospital yun. At ito, may butika pa pala. Ang daming nabuko rito. Tingnan ninyo. Ito na lang example, bumili sila ng 920,000 capsules ng 500 sa halagang 23.5 million. Sa DOH noong 2014. Ito, yung purchase order ang nag-issue itong Philippine International Trading Corruption Corporation. Ang nagbenta itong DPI. Ano ba itong DPI na ito? Ito yata yung kumpanya na pag-aari nila Duque. Mga kaibigan, Ito si Health Secretary Janet Garin,
nag-issue ng order na pinaparicall lahat ng gamot na ang nag-manufacture ay itong DPI dahil sa non-conformance to Pharmaceutical Inspectorate Cooperation Scheme Good Manufacturing Practice. Hindi ko alam kung ano yun. Ibig sabihin, wala daw katiyakan, kasiguruhan na yung mga manufactured drug products na yan na binili, maganda ang kalidad. Yung mga gamot na pinagbibili ni Duque sa panahon ni Duque, hindi ginagamit. Isipin mo, nabubulok yung gamot. Hindi ba? Oh. Ang daming nangangailangan, mga may sakit. Pagka nagpa-ospital ka, lalo sa mga public, hindi ba? Walang available na kwan na gamot Hindi dinidistribute. So, hindi sila interesado talaga na ipamigay yung gamot. At saka masama ito yung antibiotic. Isipin mo, pamimigay mo yan sa mga, halimbawa, health center o kung saan-saan. Sa local, sa LGU, halimbawa, sa mga LGU, pamimigay mo yan. Tapos ito namang LGU, ipamimigay sa publiko. Masamang inumin yan Hindi ba? Ano malay ng mga local official dyan? O kaya LGUs na yung magdi-distribute niyan sa publiko. Masamang iniinom yung antibiotic nang walang prescription ng doktor. Walang hatol ng doktor. At saka, katunayan, pinagbabawal na ngayon ang pagbili ng antibiotic nang wala kang prescription galing sa doktor mo. Di ba? Mahigpit na. Hindi katulad nung araw na pumunta ka lang, bumili ka ng antibiotic, pagbibilang ka na. Ba't humigpit? Kasi natuklasan na kapag ka hindi tama o wasto yung pag-inom mo ng organs mo, magkakaroon ka ng ibang karamdaman, mabigat na karamdaman. Di ba? Mga kaibigan, imbes na inuubo ka lang, masakit lang ang ngipin mo, pati sakit sa bato o kaya sa atay ang aabutin mo, mga kaibigan. Natuklasan yan. Kaya, hindi pinapahintulot na basta ka iinom na lang ng antibiotic nang walang hatol ng doktor, mga kaibigan. Sa madalit sabi, ang dami ngayong nakakalkal na katiwalian na nag-uugnay dito kay Duque. Pero nandiyan pa. At ang masaklap, yung kapatid niya na may kaso rin, in-appoint ngayon. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Alam niyo, nakakabahala yung yung pagkakasar. Pumunta kayo sa Malacanang, pumunta kayo sa Pagcor, saan-saan, tapos narinig natin yung ngayon, yung nagsasalita dun sa
Yung bagong itinalaga sa CP stake, yung babae, si Garma, mga kaibigan, pwede naman daw kunin yung mga tumama sa loto, kung saan-saan, dahil meron naman daw available funds para doon. Kasi magiging question yun, di ba? Isipin mo, paano yung mga bumili ng loto? Nasa inyo yung pera, tapos walang tatama, di ba? Ngayon, hindi bali na. Ha? Mga kaibigan, ang pansinin nyo, sino apektado dyan, di ba? Maliliit. Ang daming yan. Ang daming umaasa ng palimos, di ba? Halos magpalimos sa PCSO para makakuha. Napakalayo eh. Sa panahon ni dating Chairman Manuling Morato. Kaya nung bago itong gobyerno, ang sabi natin, ibalik niyo si Morato dyan. Kasi ang pagkakakilala natin kay Presidente Duterte talagang makamahirap eh. Pero lumalabas po, mga kaibigan, siyempre, sasabihin ng mga mahihirap ngayon, paano kami? Akala namin makamahirap, di ba? Ba't ang laging tinatamaan dito? Puro mahirap. Sa train law, dito po sa Endo, marami pang iba di ba? Dito sa ito ngayong PCSO. Ito pansinin ninyo kasi mukhang mukhang hindi maisulong yung binabalak nila. Parang baliwala na sa tao. Sabi ko nga sa inyo, nawala yung momentum eh. Kung ano man yung mga binabalak ni Presidente Duterte, dapat ginawa niya yun pag-upo niya. Hindi niya dapat pinatagal. Di ba? Hindi nagawa ng immediate, mga kaibigan. So, meron tayong tinatawag na momentum eh. Kumbaga strike while the iron is hot. Di ba? Ganun yun eh, mga kaibigan eh. Paano mo pang mahuhulma yung bakal kung malamig na. Di ba? Yung bakal kinukuha niyan eh. Yung baluktutin o unatin, habang yun nagbabaga, mainit. Di ba? Pero pag lumamig yun at nawala yung baga, mahirap mo nang baguhin ang niya. Ang kanyang hugis o anumang gusto mong gawin sa kanya. Di ba? Yun. Ngayon, nawala yung momentum. Sinasabi nga natin yun, umpisa pa lang, habang mainit. Di ba? Gawin na ninyo yung gusto ninyong gawin. Wala. Akala nila, habang panahon hindi kukupas. Lalo na kung wala naman tayong konkretong nagagawa para yung mga mahihirap puro laban sa mga maliliit. Hindi natin alam. Ako, isa sa pinapalagay natin, tama yung opinion ng mga nakakausap natin. Baka sinasadya yan na pagalitin yung mga mahihirap para magkaroon ng dahilan kasi wala nang pag-asa. Halimbawa, yung federalismo. Paano pang lulunukin ng tao yan kung wala naman tayong inaasahang maidudulot na mabuti yan kung ito nga Alam nyo, kung talagang makakabuti sa bansa, di ba? Siyempre, isipin ng tao, makakabuti ba yan? Kung halimbawa, nagagamit ng tama, hindi nagagamit So, nakikita ng tao, ang mga ginagawa
double standard. Ha? Pinipili lang yung yung mga paparusahan. Hindi ho ba? Pinipili yung yung mga taong gusto nilang ano tawag mo dyan? Gipitin. Yan. Di ba? O, halimbawa, ginagawang accomplishment yung inuubos yung panahon, pinagkakaabalahan, yung mga nagko-komentaryo, bumabati ko, sagutin mo lahat yung mga bumabati ko sa iyo. Pwede mo sagutin. Pero para maubos yung panahon mo ron, katulad ngayon, mga kaibigan, lahat na lang hinahabol. Walang katigil-tigil sa social media. Pati si Robredo, kung lapastanganin na nga, di ba? Ano ba kasalanan niyan? Teka, may nasabi na ba kayong kasalanan si Robredo? Ngayon, kayo nakakaalam ng kasalanan. Dami nagsasabi, ganituhan niya si Robredo. Ba't di kayo personal na magpunta? Kayong nagsasalita. Pumunta kayo sa husgado. May personal knowledge pala kayo . Idemanda mo si Robredo. Meron na bang gumawa nun? Wala . Ang ginagawa black propaganda. Sampahan daw ng kaso. Sino tinan mo yung Bicoy, ano sabi ni Secretary Panelo? Nagsinungaling ka sa isa, baliwala na lahat yung sasabihin mo. Ito si Secretary Panelo na nagsasabi niya, na. Kasi ganun sa sa batas . Hindi ba? Merong tawag sa batas nga niyan, yung Latin na tawag nila sa batas niya. Nung araw, nabanggit ko yan . Yung falsus uno, falsus may ganun . Mga kaibigan, baka kayo maalala ninyo. Mali ka sa isa, mali ka sa lahat. Ganun yun, yung sa husgado. Sa legal profession, may tawag sila dyan, mga kaibigan. Hindi kailangan, ang sinasabi mo, consistent. Yung consistency, importante yun doon. Pero, nagbubulig ka ng kasinungalingan. Nagsinungaling ka. Nung una, sabi mo, sila Pinoy yung nasa droga. Pagkatapos, nung nakaupo si Pinoy, nung nakaupo naman si Presidente Duterte, sabi niya, si Presidente Duterte naman daw yung nasa droga. Pagkatapos, binago na naman niya. Sila, iba na naman daw ang mga nasa droga. Mga kaibigan. At ngayon, sa sinabi nitong si nagpapakilalang Bicoy, itong Hinduropot na to. Mga kaibigan, na-establish ba? Yung tinatanong ko nun paano napatunayan niyang animal na yan, na si Advincula, na siya yung nandun sa video? Bakit interesado sila dito sa biglang lumutang na Bicoy na nag-claim, ako yan? Kung maraming nag-claim yan, sino doon ang pipiliin nyo? Siyempre, ibabase nyo sa ebidensya. Ano magiging ebidensya? Dapat patunayan nung nagsasabing siya yung nandun sa video, ebidensyang sinasabi niyang hindi naman totoo, at saka nakatalukbong, nakatakip ang muka, mga kaibigan.
Patunayan muna niyang siya yun. Bago, paniwalaan mo. Kasi pwedeng lumabas yan na ako lahat o maraming magpapanggap na sila si Bikoy o kaya magke-claim. Ako si Bikoy Ako si Bikoy, ganon. Di ba? O, paano yan? Kung dumating yung oras, magkatotoo yung pelikula ni Fernando po. Di ba? Fernando po ba yun? Hinahanap Basta may napanood akong ganon hindi siya kilala ng mga humahanap sa kanya, yung malalaking tao. Ang taong bayan, kakampi siya, tagapagtanggol siya ng taong bayan. Yung ng aapi, mga kaibigan, sino sa inyo? Si ganito. Kung ano man pangalan niya ron sa pelikula. Aba walang kumikibo nung umpisa. Pagkatapos, umamin yung isang tao na hindi naman siya yun, pero sinabi niya, ako, si ganito. Nung nakita nung iba, isa-isa na silang, akuhaan niya. Sa Amerika nga meron, di ba, yung nakamaskara? Nakikita niyo yun? Nakamaskara, minsan ginagamit sa social media yun, di ba? Para yung nagumpisa yan, yun dun sa, ewan ko kung sa France ba yun. Atake yata ng religious organization. Mga kaibigan. Ngayon, eto wala namang ebidensyang para o kaya ay maging credible at magbase. Anong klaseng pulis ka? Sino ba nagsampan niyang kasong yan labang kay La Robredo? Ang patutunayan mo muna ron yung si Bikoy. Ako hindi ako pulis pero hindi ako abogado pero simple lang Ba't kita paniniwalaan? Unang-una, yung boses nito. Tumutugma doon sa boses nung nandun sa video. Nililihis nila yung katotohanan Alam niyo kung bakit? Ang talagang dapat pagsimulan ng investigasyon, pero nakakalaya na Yung Jaime, yung miyembro ni Soriano sa dating daan. Bakit yun? Yun yung hinuli ng NBI. Kasi yun ang may-ari nung anong tawag doon, yung nag-upload, yung uploader. Hindi ba? Sa kanya yung domain Property niya yun Kumbaga sa baril nga, mga kaibigan, baril niya yung ginamit sa krimen di siya ang pangunahin doon. Bakit hindi pinitpit ang itlog nun para magturo? Sasabihin niya lang, hindi niya rin kilala yung Bikoy na yun inilihis bakit? Malaki donasyon nung dating daan sa PNP tsaka sa, ewan ko, baka dito sa NBI nagbigay din, mga kaibigan. Hindi ba? Hindi imposible. Nasaan yung rule of law dito? Hindi ba? Katulad niyan, yung kapatid ni Duque, may kaso rin yun. Saan ba in-appoint yung Hinduropot na yun? In-appoint din dati yun sa sa SS. Pero nagkakaso Ngayon naman, inilipat, mga kaibigan. Saan ba nalipat? Saan ba in-appoint ito? May bagong appoint Kapatid yun ni Duque. At kamukha rin ni Duque, may kasong kinakaharap sa ombudsman. Sipin ninyo. Nasaan yung mga nakasuhan? Tinanin nyo kung di double standard ang batas dito. Ang rule of law. Bakit? Nung isang araw, sa airport, dyan sa airport, dito sa Maynila,
na inaresto itong isang party list congressman. Pangatlo na ito sa gumagawa ng alingas-ngas na congressman, mga kaibigan. Itong party list congressman na ito, inaresto ito sa airport. Alam niyo kung bakit? Nagbiro. Nag-bomb joke. Kasi tinatanong siya kung ano yung laman ng kanyang hand carry bag. Kasi lagpas daw sa ng kung ilang kilo yung kanyang bagahe. Kung ano laman nung kanyang bag. Alam nyo, sabi, bomba. Kaya yung automatic yun eh. Ang mga airline personnel o sino mang mga personnel sa airport, tatawag ka agad dyan ng assistance, police, mga kaibigan, para damputin ka. Basta ikaw, nagbiro. Kasi may batas yan. Bawal yang bomb scare. Kahit po biro yan. Mga kaibigan. Ano ginawa? Inaresto, pero sandali lang, pinakawalan din eh. Ang katwiran daw na ibinigay sa kanila nung abogado, tumawag yung Congress. Ang katapat na parusa sa isang krimen, mga kaibigan, kailangan i-release mo yung yung tawag dyan? Yung congressman. Sapagkat merong hindi sila pwedeng arestuin while the Congress is in session. Ayan po, yun yung ini-invoke nila. Pinakawala naman. Yung ba, kung yun nangyari, ang gumawa nun, pangkaraniwan tao, hindi congressman. Sa palagay nyo, pakakawalan yun? Di siyempre, didemanda muna yun. Kung may mga kaibigan, kung yung pangkaraniwan tao gumawa niyan, palalayain ka pag nakapagpiyansa ka na. Dahil ang gagawin sa'yo, ipoproseso ka. Di ba? Sasampahan ka ng kaso, sa fiscal's office. Ano tawag dyan? Inquest. Mga kaibigan. Pagkatapos, pipiyansa ka. Available naman yun. Hindi naman mabigat na gaanong kaso yun. Pero 4 na taon yata ang kulong doon. Mga kaibigan. Ngayon, alam nyo, dito, presidential decree. Sa Amerika, kahit saan bansa, bawal yan eh. Mga kaibigan, yan. Ano nangyari doon sa, di ba yung dati, yung nagwala rin dyan sa airport? Nang hablot ng ID ng personnel dyan sa airport? Sino yun? Yung gago na OFW kinakatawan pero recruiter pala. Mga kaibigan, license agency pala. Sipin mo, kambing, parang ginawa mong bantay ng repolyo. Anong katarantaduhan yun? Di ba? Meron pang isang congressman na kamakailan lang sumabit din, di ba? Yung nanuntok ng waiter. Party list din yun. 3 party list na itong abusadong ito. Mga kaibigan, mga walang hiya.
You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. We welcome comments from our listeners, whether it be on issues or our programming. Our phone numbers are 897-8374. The Voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. DZRJ 810 AM is committed to bringing you the latest updated news that's important to you throughout the day. The Philippine Star is the trusted source for accurate, in-depth news coverage. DZRJ 810 AM, the Voice of the Philippines, is proud to join forces with the Philippine Star, ensuring that you get the most accurate, trustworthy, and timely news that you can use all day long. The Voice of the Philippines and the Philippine Star. AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Itong katarantaduhan itong tulonggisman na to ng party list. Ang pangalan pala nito Sergio Dagook. Si party list group ito ng Association of Philippine Electric Cooperatives, APEC. Mga kaibigan. Ngayon, tinanong siya nung attendant kung ano laman nung kanyang carry-on bag, yung hand carry. Sabi niya, kaya siya tinanong, 11 kilos Sipin mo, ang tawag dito? Hand carry, 11 kilos. Lagpas ng 4 na kilo sa pinapahintulutan nilang hand carry. Bigat ng hand carry. Siyempre, tuntunin yun mga kaibigan ang sabi raw nitong gago, bomba. Tigahan na, mga kaibigan. Mga kaibigan, iniimbestigahan na siya. Ang sabi niya raw, hindi raw niya sinabing bomba ang laman. Ang sabi niya raw, ano tawag? Bands. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya ng bands. Ibig sabihin nun, yung mga pwedeng pera, di ba? Mga kaibigan. Teka, hanapin ko yung sinasabi niya. Sinasabi niyang laman ng bag niya. At hindi raw niya sinabing ano tawag doon? Hindi niya raw sinabing
baka daw yung bands, akala nung attendant, bomba sinabi niya. Money bands ang sabi niya. Baka dun sa bands na sabi niya, baka na-miss niya. Nung attendant, sinabi niya bomba. Mga kaibigan, kung pera, sabi nga kung pera pala ang laman nung bag na yun. At tumitimbang yun. Alam ba ninyo ang timbang ng 1 milyon, 1 milyon na tigi 1,000. Ang timbang nun, ang bigat nun, 1 kilo. Yung kanyang, yung timbang nung kanyang bag. Di na nga, ibig sabihin, meron siyang 11 million doon sa bag na yun. Mga kaibigan, at hindi raw siya nagpakilalang congressman. Mga kaibigan, ayan. Kita na ninyo. Ngayon, kung totoong pera yung laman ng bag na yun, para saan yung pera na yun? Bakit siya meron bit-bit na 11 milyon? Bakit siya nagkaroon ng 11 milyon? Di ba? 11 kilos Sa tigi 1,000, 11 milyon yun. Yung 11 kilo. Mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Speaking of airport na naman ito, mga kaibigan. Meron hong 2 gago na membro ng Bureau of Immigration. Actually, ang kanilang item mga immigration officers. 2 ito Pero International Airport. Sila po ay ahente, agent, nitong Travel Control Enforcement Unit sa NAIA. Alam ba ninyo, etong 2 ito ang sinasabing pasimuno at utak ng human trafficking ngayon sa NAIA. May nakapag-report po sa atin. Ngayon, ang trabaho pala nitong 2 damuhong ito, mga kaibigan, magpapasok ng mga bumbay ng kambing at saka mga inchik na mga dokumento. Bali ba, yung mga bumbay, restricted nationality yan No visa, no entry yan Kumbaga sa security guard, no ID, no entry. Di ba? Ngayon, itong 2 ito, tahasang binabastos niya yung mga amo niya na si DOJ Secretary Menardo Guevara at saka itong si Commissioner Jaime Morente. Bakit ikanyo? Ito, 2 ito, mga kaibigan, meron ng order Meron daw inilabas na order itong si Guevara, DOJ, at saka si Morente ng immigration para higpit yung pong airport natin, specifically yung NAIA,
dahil sa talamak na pagpasok ng mga dayuhan na walang kaukulang dokumento. At saka ganun din yung papalabas na mga undocumented workers na Pilipino papunta sa Dubai. Natatandaan ninyo, pinagbabanatan natin yan, di ba? O siguro dahil doon, sa talamak na human smuggling na yan, nagpalabas ng direktiba. Itong si Guevara at saka si Morente para higpitan, utusan yung kanilang mga tauhan na higpitan ng pagbabantay sa airport. Pero hindi sila sinusunod nito. Anong tawag mo riyan? Di bastos yan, di ba? Harap-harap ang pambabastos yan doon sa kanilang mga amo. Kaya nga, hindi tayo nagtataka. Sabi nung informante natin, alam mo yan, dalawang yan, hindi nakikinig doon sa mga kasamahan niya dyan sa airport na taga-immigration din na pinapaalalahanan sila na baka sila madali dyan, matsyempuhan at madamay pa pati yung mga ibang tao. Yung mga co-employees nila. Siyempre, halimbawa, nag-smuggling ngayon. Pinalusot. Magkakasabwat yung iba dyan . Yung nandun sa counter. Kasabwat yun. Undocumented Filipinos papuntang Dubai o kaya sa mga bansa ng United Arab Emirates. Di siyempre, halimbawa, nagkaroon ng bolilyaso, pumutok ngayon yung trabaho nila. Kaya, itong mga empleyado ng immigration na kasama nila, pinapaalalahanan sila dahil madadamay sila sa sandaling pumutok yung trabaho at merong nakapagsumbong. Halimbawa, wag na sa DOJ at saka sa BI. Sa ibang ahensya, halimbawa, may nakapagsumbong. Halimbawa, yung PACC, puro maliliit lang naman ang kaya niyan . Di ba? Napansin nyo? Puro maliliit. Ibig sabihin, kung sino ang mga duty sa immigration nung mangyari yung katarantaduhan, posibleng kapag maapektuhan sila, idadamay silang lahat. Di ba? Ano ginagawa ninyo para hindi masawata yung kasama ninyo na gumagawa ng baluktot? Hindi ba? Madadamay sila. Kaya pinagsasabihan nila . Etong dalawa, ang pangalan nito, mga kaibigan, si Chevy Nanyong at saka si Romel Hiponya na kapwa sa Travel Control Enforcement Unit. Bali ba yung TCEU o Travel Control Enforcement Unit, iyan ang pinakabantay dyan . Halimbawang magpapalusot yung mga ibang kasama nila, yung hindi kasama sa unit nila. Iba-iba yan mga kaibigan . Immigration pero may mga may mga unit yan. Pwede nilang hulihin yung kasamahan nila . At saka yung kung sino yung pinapalusot mga kaibigan. Sila ang pinaka-ahente dyan, agent diyan sa airport. Yung Travel Control Enforcement Unit. Enforcement nga Kumbaga sila ang pulis ng mga immigration na nakatalaga sa airport. Sila yung gumagawa At saka yung asawa raw pala ni pangalan nung asawa nito.
yung may asawa. Si Nanyong, yung asawa raw nitong si Nanyong, ang gumagawa ng schedule. Ini-schedule yan eh. Kailan natin pa lulusutin ng mga TCEU sa NAIA. Kaya't madali nilang naikakamada ang mga pasahero na kanilang palulusutin. Ibig sabihin, yung asawa nito, taga-immigration din, siya ang nag-i-schedule ng duty. Di ba? Sino duty ngayon? Sino duty sa ganitong araw? At saka ang kapuna-puna, kaya itong dalawang ito, walang paltos, mga kaibigan, tong Nanyong na to, tsaka yung isang si Hiponya. Kung bakit? Kasi nangyayari ang human smuggling tuwing silang dalawa ang naka-duty, mga kaibigan. So ano ibig sabihin po nito? Abay, baliwala. Tinatarantado nitong dalawang ugok na ito yung kanilang mga amo, si Secretary Guevara at saka si Morente. May pautos-utos kayo. Paano nyo masusugpo yung human trafficking dyan sa airport kung nandyan yung mga punyetang yan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Dito naman po sa Maynila, mga kaibigan, may mga nagtatanong sa atin. Sapagkat hanggang ngayon daw, grabe pa rin ang katiwalian sa City Hall. Yung mga division, iba't ibang departamento dyan po sa City Hall. At isa nga po dyan, itong tanggapan ng City Engineer's Office. Nakabalik na naman si pangalan to, si Andres. Ang swerte niyan taong yan. Panahon ni Atienza na mayagpag yan. Si Engineer Andres. Pero doon sa kanyang opisina, yung City Engineer's Office, under niya ito itong isang tanggapan dyan, yung Industrial Safety Division. Ito para na ring public service ito. Kasi itong mga taong nagpapadala sa atin na impormasyon, pinapangalanan nila yung mga kasama nilang kawatan dyan na 6 na taon sa panahon ni ERAP ay nagpasasa. Itong mga ito ay lintik mangikil ng sa mga nag-a-apply noon nung mga permit. May permit kasi na kailangan kunin dyan sa sa tanggapan na yan, yung Industrial Safety Division. Pero hihingan ka muna ng tongpats nitong mga empleyadong korap na naitalaga sa pwesto ng administrasyon ni ERAP. Pero hanggang ngayon, nandiyan sila. Hindi yata nagkakaroon pa ng malawakang balasahan dyan sa Manila City Hall. Yung mga aplikante na kumukuha ng mechanical permit dyan sa Industrial Safety Division ng City Engineer's Office, mga kaibigan, ang laki ng hinihinging tongpats. Sa pagkakatanda natin, ito mga ito, napwesto raw ito. Alam nyo na, yung sa panahon ni ERAP, ang tirador ni ERAP dyan, yung
undersecretary ngayon ng DPWH. Ha? Oh, na inilagay nila ERAP, yung si Engineer Bernardo yata pangalan niya, Bernardo. Oh, mga kaibigan. At saka yung Engineer Alconera at Engineer Legaspi. Yan ang mga bata ni ERAP. Ha? Itong mga sinasabing tirador naman nila, nilagay nila, mga kaibigan, taga-kikil, itong ang pangalan, sina Engineer Rogelio Libunao Jr., Engineer Roman Manuel, Engineer Edward Sartiga, at Engineer Wendell Ramandaban, dyan po sa Industrial Safety Division ng Engineering Office, ha? O City Engineers Office. Pero, di ba, pag upo ni Isko, nag-issue siya ng Executive Order number 1. Ano ba yon? Yung transparency sa gobyerno, mga kaibigan. Ha? May tawag sila ron eh. Yung Executive Order number 1, siyempre, para yan dyan, para maalis yung corruption. Hindi ho ba? Para maalis yung mga ganyang potongan. Ewan natin kung kailan binabalak nitong si Isko Moreno na magkaroon ng balasahan dyan. Dapat sibakin mo yung mga tao ni ERAP. Puro mandurugas yan eh. Ang purpose niyan, kaya pinagbibigyan ng pwesto yan, para talaga gumawa ng pera, para magpayaman. Hindi ba yung kanilang mga hepe? Kung hindi natin tatanggalin, di ganun din. Same. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Yung pinag-uusapan natin kanina, yung bill, yung Security of Tenure Bill na ibinito, mga kaibigan, di ba para rin sa mga mahihirap din yan. Pinagyayabang ni Bello nun, di ba? Wala naman pala. Sabi pa nga ng Presidente, pagpapapatayin niya yung mga negosyante. Di ba? Na nagpapatupad niyan eh. Pag hindi itinigil yan eh. Pero bakit nung naging batas, binito, mga kaibigan? Ang sabi naman na Malacanang, ang dapat protektahan sa batas, hindi lang yung laborer, kundi pati yung employer. Tama naman yun, wala namang mali ron, di ba? Kaya lang matindi mga pangako niya. Siya nangako niyan. At saka, kung doon sa batas na yon, yung binitong batas, security of tenure, hindi pala nakapaloob yung security ng mga employer. Ba't inantay nila maging batas? Sipin mo yung pinagpagura na yung ginastusan na ng pera ng gobyerno, mga kaibigan. Panahon. Yung pala sa basura lang mapupunta. Sipin ninyo. Para saan yung legislative liaison ng presidente? Bakit hindi nakatutok dun sa mga priority bills? Di ba, considered priority bill yan? Dahil isa yan sa mga pangunahing ipinangako ng presidente. Ngayon, ang epekto nito, siyempre, gagamitin itong dahilan nung mga laborer
para, ika nga, batikusin ng gobyerno, mag-rally. Paano? Hindi naman yan ang talagang sagot sa atin eh. Di ba sinasabi ko na sa inyo nung araw pa, kung talagang gusto nating bigyan ng magandang kalagayan ng ating mga manggagawa, ang local labors natin, mga kaibigan, hindi ang solusyon dyan tanggalin mo yung endo. Ganon din yan. Tapos na ba problema pag wala ng endo? Hindi. Paano yung increase ng sweldo? Ang binibigyan mo lang ng garansya dyan, yung kanilang security of tenure na hindi sila pwedeng tanggalin dahil bawal na yung 6 na buwan, di ba? Para hindi sila makover ng mga labor laws. Mga kaibigan, yun lang ang tinatanggal mo. Pero yung problema mo, na kada taon, kailangan mag-increase ka ng sweldo at hihingin yan ng mga manggagawa. Lalo na yung may mga CBA sa kanilang mga pinagtatrabahuhan. May mga union. Mga kaibigan, hindi ho matatapos ang problema kung ganyang klase lang ng batas ang gagawin natin. Katarantaduhan yan, yung batas na yan. Siyempre, magrarally ngayon itong mga ito. Ito naman mga taong ito, hindi natin alam kung talagang sinasadya rin nilang galitin talaga si Presidente, mga kaibigan. Alam niyo, yan ang inaantay ni Presidente Duterte. Gumulo kayo. At ang inuuna nga, yung malapit sa sikmura ng mahihirap para magkaroon din sila ng dahilan na ilarga naman nila yung mga pinaplano nilang hindi papabor para sa lahat ng Pilipino. Ang hirap kasi dito, yung mga promotor sa lahat ng katarantaduhan, sa pagnanakaw, ganyan, abuso, yung mga promotor, yung pinakautak, ultimo sa droga, mga kaibigan, hindi naman yun ang tinatamaan ng batas. Hindi naman sila kasama sa kampanya. Halimbawa, kampanya ng corruption, sa maliliit, yung BIR. Kung nagagawa ng maliit na empleyado ng BIR yan, di lalo yung malalaking opisyal. Kaya ang cover lang ng sinasabing anti-corruption, yung masa mababa. Di ba? Parang sa droga, ang target ng droga, yung umihitit. Yung addict. Pero yung drug lord, hindi target nung, hindi kasama dun sa anti-drug war mga kaibigan Kasi walang nahuli. Hindi ho ba? Yung mga sinasabing malalaki, sila Peter Lim, nasan yun? Ganon din sa mga magnanakaw. Pag maliit, yun lang ang sakop ng kampanya yun. Meron bang kampanya na compartmentalize, mga kaibigan? Yung double standard. Kaya dito, sabi ko sa inyo rule of law, ang may problema tayo sa rule of law. Yun ang dahilan kung ba't natin siya binoto, di ba? At yun din ang dahilan kung bakit maraming humanga kay Isko Moreno. Yung rule of law. Hindi nga lang natin tiyak kung hanggang kailan yan. Di ba? Hanggang kailan yan yan pong mga tinanggal na yan. Hanggang kailan tatagal yan. Pagka na-maintain niya yan, di ba? Maganda. Ngayon, sinasabi natin, pinakita ron rule of law. Yung pagkakatanggal noon, para sa lahat yun. Kasi dahil sa gusto nilang maghanap buhay, pwedeng gawin kahit na
sa anong paraan nila gusto. Ay, hindi pwede yun, mga kaibigan. Di ba? Hindi rule of law yun. Ang rule of law, tanggalin kayo dyan dahil mali yung paniwala nyo. Mali ang katwiran nyo. Sabi nga, the end does not justify the means. Oh, di ba? Ngayon, dito sa kampanya ng corruption, sino inuli ng PACC? Yung maliliit. Kung nagagawa ng maliit yan, na kapag nanakaw yan, di lalo yung, alam nga namang hindi alam nung mga matataas sa kanila, yung sila ay nakapagnanakaw. Pare-pareho sila ng trabaho ron. Kung pinalusutan ka rito, alam nung mataas yun. Kumbaga sa abogado, pare-parehong abogado, siyempre, isang swimming pool lang ang nilanguyan yan eh. Kaya alam nito pare-pareho yung batas pero nag-aaway pa rin sila sa batas. Di ba? Doon kayo magtataka eh. Sabi ko nga sa inyo lumitaw doon sa drug campaign, laban lang sa mga user. Yung maliliit lang ang binibenta. Pero yung mga magnetic lifter, nasan yun? Nasan si Peter Lim? Di ba? Mga kaibigan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Araw lang siya, may bahay ka na. Jacinto Steel Bahay Tibay Stormproof Steel Houses. May lupa ka, isang araw lang, may bahay ka na. For as low as 145,000 pesos only. Bumagyo man o lumindol o bumaha, basta may lupa ka. Isang araw lang siya, may bahay tibay ka na. Call or text 0917-875-1867 or email admin@jacintocolor.com. Jacinto Color, steel roofing, you can be sure it's durable. Jacinto Style. Jacinto Color, steel roofing, high quality, quick delivery. Check out Jacinto Style and other roofing profiles of Jacinto Color. Guaranteed 5-day delivery. Call 921-4444 or email us admin@jacintocolor.com. Quality, quick delivery. Go 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo. Sabi ni Abigail, yung kanina hindi ko maalala, yung Latin word, doon sa sinabi ni Secretary Panel, nagsinungaling na sa umpisa yan. Lahat ng sinabi niyan, mali na. Yun yung tawag nila ron. Sabi ni Abigail, falsus in uno, falsus in omnibus. Yun yung Latin word, ayan ang sa legal parlance, hindi ba? Mga nag-aaral ng batas. Ngayon, tayo naman, yung sa labor, wala yan eh. Ang talagang dapat na i-practice na dito sa atin, yung profit sharing, mga kaibigan. Kasi habang panahon na lang, manggagawa na lang yung mga laborer. Hindi na mababago ang kanilang katayuan sa buhay. Hindi bali maging laborer ka, pero
mahirap eh. Kaya yung sistema ng labor dito sa atin, talagang agrabyado ang manggagawa. Hanggang doon na lang yun. Wala ka nang gagawin kundi mamalimos ka ng umento taon-taon sa gobyerno. Pero kung ang konsepto ng negosyo at labor dito sa atin, babaguhin natin, total, gagawa ka naman ng batas. Yung batas naman ninyo, pagkatapos mong maisa batas yan, halimbawa, kamukha ng security obtainment, hindi naman nawawala ang problema kahit na ipatupad din yung batas na yan. Bakit? Kasi andun pa rin yung problema sa increase para lagi kang makaagapay sa pangangailangan mo. Yung i-eksakto sa kailangan mo. May makakain ka at pamilya mo. Hanggang doon na lang yun. Kung babaguhin natin ang konsepto ng labor dito sa atin, gagawin natin yung profit sharing na ang sweldo, hindi lamang ang manggagawa, hindi lamang aasa sa kanyang sweldo. Kung hindi, makakaasa rin siya ng kita mula sa kita ng kumpanya. Habang lumalaki ang kita ng kumpanya, lumalaki rin ang dividend niya. Kumbaga, may dividend ka sa kumpanya. Profit sharing eh. Hindi ba? Hindi lang ang payayamanin nating manggagawa, itong amo natin. Kundi kailangan nating magsikap para tayo man kasabay na umunlad ng ating amo. Di ba pinakamaganda yon? Kasi po, pagka ganun ang sistema, yung mismong manggagawa, sila mismo ang talagang magsisikap ng gusto na payamanin yung kumpanya sapagkat makikinabang sila O kaya dito, sinasabi maraming tamad at saka ini-eksakto lahat. Hindi katulad sa Japan hindi kinukwenta yung mga ganyan-ganyan, yung konting diferensya sa tinrabaho mo, dito nga, overwork pa nga ang mga manggagawa Hindi balanse mga kaibigan Wala tayong mapapala dyan. Bakit? Magiging dahilan lang yan para mapasama ang buong Pilipinas kung gamitin yan na justification sa ibang binabalak, madadamay lahat. Sana kung dahil dun gumawa sila ng justification, napabuti tayo. Makakabuti ba yun? Hindi makakabuti yun. Yung gusto nilang gawin. 3 taon na lang yan Huwag niyong pansinin. Huwag niyo na lang pansinin. Manap kayo. Doon lang, mag-stick lang kayo sa issue. Doon lang kayo sa issue. Hindi sila makakahanap ng paraan. Di ba? Sila na nga nagpapain na nga sila, kamukha yung PCS. Pain na yan Gusto namin gumulo kayo. Kayo gagamitin namin dahilan. Gusto niyo yun? Dapat dito, pagdating sa labor, yung sinasabi natin, gaganda ang takbo ng negosyo dito kung pag-aaralan mabuti yan. Walang yan. Kasi, mga kaibigan, ayaw ng mga yan. Unang tututol dyan, yung mga employer. Kasi gusto nila, lagi silang lamang. Pwede ka naman lamang ka naman dyan kaysa humihingi ng taon-taong increase yan. Kung mula doon sa kita ng kumpanya, mga kaibigan, kumikita rin ang bawat laborer. Meron silang bahagi. Hindi ba dyan sa mga restaurant na lang?
Hindi doon sa service. Sino ba nag-service? Yung mga waiter. Oh, another income nila yon bukod sa sweldo nila. I-divide yun, dapat supposed to be sa kanila. Pero yung mga walang hiyang employer, hindi binibigay sa kanila yun. Ang pinag-aati-atian nila tip, iba yung tip kesa dun sa service charge. Yung service charge iipunin, hahatiin, i-divide sa kanila, dapat yun. Oh. Kung ang policy nila sa tip, ganun din, divide nyo. Pero, huwag nyo palabasin na yung service charge, yun ang tip. Mga kaibigan, magkaiba yun. Magbasa tayo, ha? Maubusan tayo ng oras. Binabati ho natin, ha? Si Oscar De Jesus, nating katropa, ay nakabalik na yata sa California. Nag-cross country sila eh. Nila Jerry Grad eh. O si Vicente Prasdilla ay nanonood din po. Si Mirna Guillermo, binabati natin. Siyempre pati na si Roxanne Rankin, ha? Binabati natin. Si Arlene Tanyedo Barrias na ating katropa at si Ramon Barrias sa Amsterdam ay nanonood. Malapit nang magbalik bayan. Si Leds Chulbo na isang musician. Si Mark Irene Carl. Si Berhel Lloyd Bulanadi. Si Marlon Lansangan. Si Carmela Torres Balcos na ating katropa. Si Mike Madela. Si Yabad Dabaduds. Si Isidro Cruz watching in Megit, Kentucky. Ayan po, ha? Hindi ko alam kung ano pronouncement nun. Pronunciation nun. Ha? Pasensya na. Si John Blaze Lagdamen. Binabati natin. Si John Reyes. Si Edwin Angara ng Perth, Western Australia. Si ang batikang photographer, photojournalist ng Manila Bulletin, Simon Samson, nanonood din po. Si Tines Halili Machon ng Utah, US of A. Si Rodel Alfonso. Si Leofin Tanaleon. Si Ed Santiago. Binabati natin. Tina A. Rodriguez ng Winnipeg, Canada. Si Dada ng The Rhythm of Three ay nanonood, ha? Si Joel Diaz. Si Arturo De Leon. Yan. Si Ang Bilao ng New po sa atin. Tanghali kasi ngayon doon. Sa kanila, baliktad eh. Kung alas 10 dito ng gabi, alas 10 naman ng umaga roon. Ganun ho yun eh. Si Susana de los Santos na ating katropa ay binabati natin. RJ Rivera. Ayan. Si Madet O'Connor Alfonso. Si Emmanuel Inigo ng Jubail, Kingdom of Saudi Arabia. Si Joel Diaz. Si Art Fondevilla from Hull, United Kingdom. Si Emmanuel Inigo. Ayan po, ha? Si
Jojo Brian Aspiras ng Maynila, si Cristina Laksina, ayan, si Jenna Guzman Carillo ng Van Nuys, California. Ayun, oh. Okay na. Ano ito? Si Adi Reyes ng United Kingdom, binabati natin. Si Marman Goko. Si Minda Romana Macaraig ng Tarlac, binabati natin. Si Nelly Cobol. Si Maris Bautista. Si Matt Bautista. Si Rosita DC na ating katropa, si Albert Cole Fernando Basco from Doha, Qatar. Nanonood po sila, regular. Sana sinibak muna mga opisyal ng DILG, MMDA, DPWH bago linisin ang buong Maynila. Hindi ko nga nabanggit sa inyo, nagrereklamo pa itong mga Metro Mayors kasi nagbabalikan daw yung mga vendors. Umalis na rin kayo dyan. At wag na rin kayong bumalik. Bakit? May batas eh. Hindi nyo ginagamit ang batas. Di pahuli nyo, kulong nyo, kasuhan nyo. Yung ginawa ninyong clearing lang yon. Hindi nyo pa ina-apply yung tunay na batas. Wala ba kayong ordinansa? Wala bang national law? Meron naman eh. Di ba? Ano ba kayo? Kailangan pa ba kayong memorize? Si Bobby Emboltorio. Talagang mahihina utak nitong mga mayor, Sino ba yung nagre-regla? Quezon City, naku, mga kaibigan. Tama na nga kayo. Binibigyan nyo pa ng katwiran. Nagre-reklamo. Bumabalik niya. Bumabalik. Si Malapitan. Si Luciano San Felipe Bayani, watching from Hanoi, Vietnam. Si Reddy San Miguel. John Panopio ng Australia. Si Voltaire Ligon. Pwede ba batikusin ang Meralco kasi yung mga kawad ng kuryente nila ay sala-salabat. Ang sagwa tignan. Kahit gaano ayusin at linisin, ni Mayor Isko Manila, hindi pa rin maaliwalas. Tingnan kasi yung Meralco, walang pakialam. Basta sila, kumita lang. Tama eh. Hindi lang masamang tignan. Hindi problema yung masakit sa mata. Yung panganib, naku, mga kaibigan, pagsala-salabat ang kuryente. Si Carol Torres Brihiño, binabati natin si Tito Cabangon ng, pati ang kanya may bahay, si Gloria Cabangon ng Chicago, Illinois. Nakabase sa Los Angeles. Binabati natin. Si Ariel D. Kabawatan ng Singapore. Si Yula Sotelo, isang veteran musician. Din po. Katropa natin yan. Si Leonardo Manansala de Guzman, watching from Malolos. Binabati natin mga taga Malolos. Meron daw dyan, sabi sa akin ni Idol Tibo, ni Brian, napunta siya ng Malolos. Kinukumusta raw ako ng mga senior citizen doon. Mga kaibigan. Sayang daw at hindi niya ako kung alam niya lang naisama ako. Si Eden Cruz Payumo ng US of A, si Choi Bu
Sabi, pinasara PCO under the Office of the President. Sa tingin ko, walang makakasuhan pagkaalyado, laging ganun. O, si Noel Campos from Pittsburgh, nanonood sa atin. Si Joe De Lemos, si Willie De La Cruz, si Arturo De Leon ng Elk Grove, California. Si ano ho, putol-putol daw ang signal. Kasi may internet sa internet siguro. Mamaya pag ni-replay yun, wala na yun Si Marites Daag, binabati natin. Si Marcelo Simon ng Israel, Michigan. Emilski Zapata Sablan, si MJAC, nanonood din. Sunny Gamboa, si Freddy Karamat, si Willie C. Si Bonifacio Celespara, si Lionel Aquino, si Arnie Randolph Antonio ng Ottawa. Bakit ang PACC hindi atasan para mag-imbestiga sa PCSO? Papakitang tao lang ang mga commissioner, gaya yung Greco. Naka-battle gear pa. Para abuli ng mga maliliit na picture. Puwi. Di ba, no? Si Ka-Ani Flormata Saludes at Ka-Enyang Mina na mga katropa natin, binabati ko po, Si Marcelino Mojica, nanonood from Queens, nanonood din po sa atin. Si Teodora Alcairo. Si Marcelo Simon. Nabati na natin si Mr. Simon. Si Elmer Ecleo ng Pasig, si Joel Mercado ng Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Si Doc Genevieve O'Connor del Mundo, binabati natin. Si Rose Aligato. Kapersip, naalala niyo pa ba yung kanta ng asin, yung magnanakaw? Oo, naalala ko. Minsan patugtugin natin. Si Marites Daag, sabi niya, para ma-privatize. Gumagawa ng galit sila. Si Galyev Neger, ano ba yan? Rehencia, di ba? Si Belia, Rehencia, yan. Si Albert Kalangi Carrion from Singapore, siya nanonood. Si Leonilo Baculanlan, si Rafael Joaquin, si Napoleon Gasga Poliero from Riyadh. Ted Noriega di Magulangan. Si Algent Toquero. Si Dwayne Cabalchera Ocampo from South Korea. Ayun. South Korea pa siya, no? Alvin Iragel Paleracio, nanonood po. Si Roy Apolinar. Si Jose Hulba. Comment po sa nangyari sa Manila kanina. Nagpunta sa Manila si Pacman. Kilala natin mga waiting lord yan, mga nasa likod ng korupsyon. Nagpunta si Pacman doon, nasa tabi ni Mayor Isko Moreno. Alam niyo kung sino? Si Bogart Atayde. I-waiting.
Si Isko na lang ang pag-usapan. Ano gusto niyo pag-usapan? Yung wedding? May wedding ba sa Maynila? Kasi nandun si Bogart eh. At Aide, nakita ko sa video. Si Raul Villanada. Si Emmanuel Inigo. Ayan po. Si Kuya Jay. Si Luningning Mabasa Barawed. Si Ding De Leon from Houston, Texas ay nanonood. Si Goldie Bodomo Frischi. Yan. Si Pau Aguilar Castro. Si Tito Cabangon. Nabati na natin kanina, di ba? Si Mary Jones Salvador Noceda ng San Diego, California. Lloyd Dantes Casal. Si Obet Mendoza, wala po totoong nanalo dyan sa aking pananaw. Napansin ko ting mag-e-eleksyon ng national ay may nananalo kada linggo. Oscar Samson Jr. ng United Kingdom, si Lolet Corton, si Amber Nawu, si Elisa Lulabet Basilio, nabati po natin, si Mon Santiago Rael ng Kangkalu, si Bolet Bala, si Geraldine Alan. Mula po sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia siya nanonood. Si Gerardo Borbon. Ayan po. Lloyd Bulanadi. Nanonood din. Si Brian De Los Reyes. At saka idol nating banda nung araw din. Halimaw. Reynaldo Bonifacio. Nasa San Jose, California. Si Bak Kiaonza. Ayan po. Si Jerry Grad, nabanggit na natin. Si Bak naman, Long Beach, California siya. Ule Jundi. Si Jundi Valencia. Ang daming labas ngayon ito sa TV, no? Sama mo nga ako minsan. Pwede ba ako artista? Si Larry Atanasio, binabati natin. Rosalinda Rosete Arcega ng Dubai, United Arab Emirates. Dami pa. Si Yoli Cortina, si Rogi Tortalakino ng Cebu. Nanonood din po, Happy 20th anniversary, Ka-Boards Ian at Ka-Fernando Tabora Cuartina. Binabati kayo ni Rogi. Tropang Riyadh sa Kingdom of Saudi Arabia. Si Baikong Kamen Samua, Boards Ian, si M. Torres Noel ng Israel, ang katropa nating si Jorge Beichong, si Samahan ng May Bahay sa Amerika, binabati natin, kumusta po kayo? Jojo Francisco, happy anniversary, 105th anniversary sa INC. Si Larry Rio Ruga. Bukas na ako mag-jojoke, Si Banjo Hilbuena. Si Attorney Berteni Toto Kausing.
si Ramon Palyera, Linda Espiritu, si Bing Dulay Enriquez, watching from Illinois, USA. O si Annabel Tashiro ng Tokyo, Japan, isang jazz singer. Binabati natin, ha? Si Aida Trillana from Paris, France. Leonardo Selpaison, Pangilagan. Si Marlon Lansangan. Brian De Los Santos, si ano ba? Larry Rio Ruga. Si Dolores Resaldo. Bral. Si Pau Aguilar Castro. Sino pa? Noli Galapon. Si Gilbert Silvestre. Si Marcial Dumayas. Wala na. Wala na tayong oras. Si Jing Arseñero Taiko, binabati natin from Dipolog City. Binabati niya kanyang mga kapatid sa Dipolog City. Dito'y wala. Saka si Techu, Tinker, Jerry, and Enes. Sadyang kiladaigdig, may pagka Engay Clemente. awat na'y Radix Gonzales. ayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kay Ryan Ojoy. Lito Gloria Gomez from Fort Lauderdale. buhay ng buhay? Saan ba yun? Sa Florida? Sumabit lang yaong wakas dito sa Wala na po tayong oras, mga kaibigan. Pasensya na po sa mga hindi natin nabanggit ang pangalan. At pagbati natin siyempre kay Lolo Benjamin Tado, kay Lola Veronica Tado, sa buong pamilya Tado sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Sa pangalan po ni Braille, ang ating technical director, ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Sekwatari Duque. kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap. Sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabis, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member